Nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at kung pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hahayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problema ang naranasan mo? Come on! Na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, ka-knockdown ko lang, kadadapa ko lang. Parang walang katapusan. Tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Alam niyo sa Bible, may digmaan dun sa Old Testament. Hindi ito fiction, nangyari talaga ito. Pinapangunahan ni Gideon ang mga Israelita. Ang kalaban nila, mga Madianita. Ang mga Madianita, ilan? Kunti lang, 135,000 lang naman. Ilan naman sina Gideon at ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos? 32,000. Kontra sa 135,000 ng mga Madianita. Pero ang susurpresa, alam ninyo, nang mag-report si Gideon sa tunay na Diyos, kay Yahweh. Sabi niya, Mosing, makikipagdigma tayo. Ang kalaban po natin, 135,000. Parang gusto sabihin siguro ng Diyos, alam ko. Tayo po ngayon ay 32,000. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami niyo. Magbawas kayo. Kaya nagbawas sila. Yung 32,000, naging 10,000 na lang. Nag-report si Gideon sa Diyos, Lord, we only have 10,000. Alam niyo, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Magbawas kayo. Palagay ko, hindi na nagbawas si Gideon. Kusang nabawasan na lang ako man yun. Laban natin, 135,000, tayo 10,000 lang. Bahala kayo dyan. Kaya yung 10,000 naging 300 na lang. Nang sabihin ni Gideon sa Diyos, Lord God, we only have 300 men. Alam niyo sabi ng Diyos, very good. Very good. Siguro iniisip ni Gideon, bibigyan ako ng missile nito, bibigyan kami ng mga rockets nito, bibigyan kami ng mga tangke nito. Kapatid, wala pa noon kang mangarap ng ganyan. Kaya ano yung binigay na kasangkapan sa kanilang pangdigma? Ay nako, eto, torches, jars, trumpets. Kung ikaw yung kasama ni Gideon, 300 lang kayo, kontra 135,000, yan ang gamit nyo. Anong isipin mo? Ano tayo magpa-party? Pang night party, pang beach party, yung mga gamit na yan But as I said, hindi fiction yan. Nanalo sila na 300 men. Alam nyo ang dahilan ng Diyos, nasa Bible, kung bakit ganun lang ang number nila at ganun lang din ang gamit nila, ayokong pag nanalo kayo, isipin ninyo dahil sa inyo. Gusto ko pag nanalo kayo, ang lagi niyong isipin, ako ang nagpanalo sa inyo. Kasi gustong iparamdam ng Diyos ni Yahweh kay Gideon at sa mga Israelita, yung pinaramdam at sinabi niya kay King Jehoshaphat sa 2 Chronicles 20:15, do not be afraid of your vast enemies, for the battle is not yours, it is mine. Huwag kayong matakot sa dami ng kalaban ninyo, sapagkat ang laban na ito ay hindi nyo laban, ito ay laban ko. Kaya wag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa?
Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi ka niya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Eh ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So, in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maiayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Sa mga taga Marilao, palagay ko familiar kayo dun sa isang traffic aid na sa may crossing sa Marilao. Yung kapag nagta-traffic ay ganadong-ganado. Familiar kayo? Nakakatuwa siya. May impact, di ba? Manong, kung nanonood po kayo, salamat sa inyo. Hindi niyo po alam, hindi lamang po kayo nakatutulong na maging maluwag ang daloy ng trapiko. Nakatutulong din po kayo para kahit papaano kapag nakikita namin kayo, ay maging maluwag din ang loob namin, lalong-lalo na
yung mga taong may pinagdaraanan sa buhay. Mabuhay po kayo. Palakpakan nga natin ang mga taong ganito. Yung mga taong pinagbubuti ang kanilang trabaho. I don't know with you, pero parang hindi ko siya nakitang matamlay. Parang hindi ko siya nakitang walang gana. Parang hindi ko siya nakitang nakakunot ng noo na parang, bilas! Parang hindi. Lagi tuwing magdadaan ako doon at siya yung nagtatraffic. Ganon siya. Na-afford niyang mag-smile. Na-afford niyang magpa-smile. Kasi alam po ninyo, yung gawin mo ang isang bagay ng lagi, paulit-ulit, ay, minsan, tatamarin ka na eh. Minsan, mabubore ka na eh. Minsan, maiinip ka na. Minsan, maiinis ka na. Katulad ng halimbawa, paggising mo lagi sa umaga, magsisimula ng Lunes yan. Maghahanda ka na ng pagkain ng asawa mo, ng mga anak mong papasok sa eskwela. Yung iba maglalaba. Mamamalansya yung iba. Yung bang araw-araw nagigising ka ng madaling araw para pumasok ng trabaho. Yung laging traffic dito, pati dun sa pupuntahan mo, araw-araw ganito. Yung laging toxic sa pinagtatrabahuhan mo, kasama ng mga katrabaho mo, yung lagi mong pagising sa umaga para mag-aral, yun pa rin naman. Ang itsura ng mga teachers at mga kaklaseng makakasama mo, yung lagi mong pagtulong sa kaibigan mo, sa kamag-anak mong may sakit, sa kapatid mo. Tulad ng sabi ko nung nakaraang linggo din, madali yung sa une. Pero paano kapag matagal na? Yung araw, napalitan na ng linggo. Yung linggo, naging buwan na. Yung buwan, naging taon na. At yung taon, naging mas maraming taon pa. It's one thing to do something that we used to do sa mga unang yugto. Pero it's another thing and certainly another level na yung paulit-ulit mong gawin, pero may zeal pa rin, may gana pa rin, may fire pa rin, may passion pa rin. Iba yun. Kasi yung passion, hindi automatic na na-acquire yun. Hindi mabilis na nakukuha yun kahit hingin mo sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng gana para gawin ko yung bagay na ito, yung paglilingkod na ito, yung pagtulong na ito. Hindi automatic yun. Pinipili yun. And besides, along the way, hindi lamang boredom, hindi lamang monotony, hindi lamang loneliness ang ma-experience mo. Nandiyan na yung mga difficulties, mga problems, and disappointments along the way. Yun ang magpapababa ng spirito mo eh. Kaya yung mga tao na paulit-ulit ginagawa, yung ginagawa nila, pero may gana pa rin, may passion pa rin, kahanga-hanga talaga. Kasi hindi mo alam ang pinagdaraanan nila. Sigurado ang pinagdaraanan nila ay hindi laging mabuti, masaya at maganda. Yung traffic aid na yon, kung may asawa yon, sigurado ba kayo na kailanman hindi nagtatalak yung asawa nun? Parang mahirap sa inyong mga babae hindi magtatalak. Kung may anak yon, lahat kaya ng anak nun may respeto at sumusunod sa kanya? Wala kayang problema sa pamilya yon? Wala kayang nararamdaman yon? Hindi ba nakatambad siya sa nakapapasong sikat ng araw? Lahat ba nung nagdadaang motorista ay hindi pasaway? Hindi mo alam pinagdaraanan niya. Pero may gana siya. Hindi mo alam kung ilang beses natalamsikan ng mantika ang iyong asawa, ang iyong ina, sa paghahanda ng pagkain ninyo. Kung ilang beses sumasakit ang likod niyan sa paglalaba at napapaso ang kamay o ang daliri sa pagpapalansya. Hindi mo alam yung hassle na araw-araw yung pinagdaraanan ng mister mo sa trapiko para makarating dun sa kanyang trabaho. Para mabuli lamang din ang kanyang mga katrabaho at para masigawan lang din, para mamura lang din ng kanyang mga pinaglilingkurang boss sa trabaho. Hindi mo alam yung hirap din sa pag-aaral ng anak mo. Yung may mga pagkakataong parang ayaw niyang pumasok. Kasi hindi lamang sa natatakot siya, baka bumagsak siya sa exam, sa recitation. Nandun yung may nambubuli din sa kanya. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ng kapatid mo, kaibigan mo, pero despite all this,
may tinutulong at may binibigay pa rin siya sa iyo. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng lahat ng ito. Na kung malalaman natin, sila'y mas hahangaan natin. At hindi lang hahangaan, kundi mas lalo pa nating mamahalin. When we realize na isa tayo sa mga malalaking dahilan kung bakit nila pinipili muling gumawa at gumawa, magtrabaho ng may passion at gana sa kabila ng mga problemang hatid ng mga gawaing ito. Para kasi sa mga taong ito na gumagawa ng paulit-ulit ng gawain ng may gana, ng may passion, nang hindi nag-give up, nang hindi rin naghahanap, nang hindi rin nanunumbat, ang lagi nilang pinipili actually, hindi man necessarily yung ginagawa nila kundi yung pinakadahilan kung bakit nila ito ginagawa. Yung dahilan kung bakit siya nagtatrabaho. Yung dahilan kung bakit siya naglalaba. Yung dahilan kung bakit siya naglilingkod. Yung dahilan kung bakit siya tumutulong. Yung dahilan kung bakit siya nag-aaral. So it's not so much about what they do, but yung dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Which makes that work not just more meaningful but bearable. Kaya kahit masaktan, kahit mahirapan, kahit pamapahiya, ay nako, hihinto yan sandali, pero babanat uli. Madadapa, pero babangon. Uurong ng kaunti, pero para hindi sumuko, kundi para mag-load uli at lumaban muli para sa mga taong dahilan kung bakit sila lumalaban. Without faith, it is impossible to please God. Ano man ang paghihirap, sabihin mo, yung lagi nating sinasabi, wala ka pa sa exciting part. So mawawala ang paghihirap at malulubos ang pangarap. Mahalaga rin yung paghihirap kasi yun ang maghahanda sa iyo para mas maging matatag, mas maging mature, mas maging humble, mas maging faithful, mas maging mabuting tao bago ibigay ng Diyos yung pangarap niya para sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, siguro nung ikatlong Misa de Gallio sa Ebanghelyo ay narinig natin at pinagnilayan natin ang pagpapahayag ng anghel tungkol sa pagkakatawang taong ni Kristo kay San Jose. At ngayon naman sa Ebanghelyong narinig po natin sa araw na ito, ganun pa rin, pagpapahayag pa rin ng anghel ng mabuting balita tungkol sa pagkakatawang tao ni Kristo. Ngayon lang kay Maria. Same good news, pero magkaiba ng pagkakataon, magkakaiba ng tao. Nevertheless, kung titingnan po natin yung mga detalyeng ibinigay kay Jose at kay Maria, tungkol dito, mapapansin natin na kulang pa din. Kasi ang ibinigay lang yung mangyayari, yung fulfillment na si Kristo ay Diyos na magkakatawang tao, na magiging dakila, na ililigtas ang mga tao. That's it. Walang detalyadong plano whatsoever. Palagay ko nga, kung nagkausap yung mag-asawa, pagkatapos ng pagpapakita sa kanila, sa separate occasion, pwedeng nagtanungan yan, wala nang ibang sinabi? Wala na? Yan din ang sinabi sa akin I mean, hindi sinabi kung papaanong magbubuntis si Maria. Yan ba ay 9 na buwan din? Something like that. Kasi hindi lamang yan tao. Yan din ay Diyos na nagkatawang tao. At hindi yan galing sa sino mang lalaking tao. Paano nila ipapaliwanag ito sa iba? Yamang alam naman ng marami na hindi pa sila nagsasama. Tapos mabubuntis si Maria? Wala bang explanation para dyan na ibinigay ang Diyos na pwedeng maintindihan ng mga tao? Paano at saan ipapanganak si Kristo? At ano exactly ang kanilang magiging role? Yamang ang ipapanganak, yun nga hindi lang isang tao, kundi Diyos ding totoo. Uutusan ba nila yan? Mahirap ito. Yamang ito ang first time na may nangyaring ganito. In fact, hindi na naulit at hindi na mauulit ito. Para sa kanila lang ang pangyayaring ito. I mean, yung karanasang yan. Kaya walang blueprint para dyan. Wala. Kaya mas nakakahanga ang kanilang pagtitiwala. Mahirap kasi magtiwala kapag hindi mo kita ang detalyado, metikulosong plano. Sige nga, magpapatayo ka ba ng bahay sa architect o kaya sa engineer na hindi ibibigay sa iyo yung detalyadong plano, lalong-lalo na kung komplikado at malaking bahay ang ninanais mo?
boboto ka ba sa isang kandidatong walang plataforma? Walang plano? Hindi, di ba? Pero marami sa inyong bumoto. Ngayon, huwag na nating balikan yan. Magpapakasal ka ba sa isang tao na walang kaplano-plano? Sige nga, kung nag-iisip ka talaga. Ba? Hindi ka basta-basta naman iniwala kasi gusto mong makasigurado. Kaya, maintindihan natin kahit paano si Haring Akas sa unang pagbase. Ano ang sitwasyon ni Haring Akas? May mga nagtatangka na sumakop sa kaharian niya. Mga kapangyarihang mas malakas sa kapangyarihan niya. Mga kahariang mas may kakayanan kaysa kaharian niya. Kaya kabadong-kabado siya. That is why ipinadala ng Diyos sa kanya si Propeta Isaias para sabihin sa kanya, huwag kang mag-alala, chillax ka lang, di ka maano. Promise, mahirap pa rin sa kanya ang maniwala kasi walang detalyadong plano eh. Kung sana, sabihin ng Panginoon, kasi ganito, magkakasakit sila eh. Madedengge, mapepeste. Kaya mga mamatay, hindi na makapupunta dito. Ay ganito, magbabago ang plano nila. Kaya hindi na sila pupunta dito para mamerwisyo pa. Ay ganito, magpapadala ko sa iyo ng mga anghel. Mga ilan ang gusto mo? O sige, para gwardyahan ang kaharian mo. Yung ganun ba? Iba kapag may detalyadong planong ganun, mas madaling maniwala eh. Mas madaling magtiwala. Pero wala. Di ba? Kaya lang, kung papansinin po natin mula noon hanggang ngayon, and I'm sure hanggang sa mga susunod pang panahon, hindi naman talaga nagbibigay ng detalyadong plano ang Panginoon. Maganda yung sabi ni Maria na para bang sinasabi rin niya na dapat ay maging sentimiento ng lahat ng mga gustong tumulad sa Kanya. Alipin tayo. Ang alipin, hindi nanghihingi ng detalyadong plano sa Kanyang amo. Lalong-lalo na sa kanyang Panginoon. Sige nga, nang sabihin ba ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang ama ng mga bansa. Marami yon. Maraming anak ang kailangan doon. Nagtiwala siya. Kayong walang detalyadong plano. Matanda na silang mag-asawa. Remember that, Nang sabihin ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng malaking ark. Hindi siya nagtanong. At hindi na siya nag-expect ng detalyadong plano. Gayong, paano babaha? Wala naman silang nararanasang ulan. Ipinakita lang ng Diyos kay Jose sa Old Testament na magkakaroon siya ng posisyon. At sa pamamagitan ng posisyong yon, masasave niya ang maraming tao sa tagutom kasama ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. Pero hindi dinatalyado yung plano. Kung paano siya pupunta sa ganong posisyon. Walang ganon. Why? Because God demands faith in us. That is what pleases God. Ang sabi sa Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, hindi matutuwa sa atin ang Diyos. At papaano tayo bibigyan ng Diyos ng biyaya kung hindi niya tayo kinagigiliwan ng mas marami pang biyaya, kung hindi niya tayo kinatutuwaan? At kung hindi niya tayo katutuan, baka tayo kanyang kainisan. Yun ang sinasabi sa ating unang pagbase. Pati ba naman ang Diyos, Akas, niyayamot mo, iniinis mo. Subukan mong bago ka sumakay sa pinara mong tricycle driver, sa kanyang tricycle, sabihin mo sa kanya, dito ka muna sa patio. Pagmamasdan ko kung talagang sanay kang mag-drive. Sige, ikot. Naka, sabihin mo pa, nasa lisensya mo, baka paso. Sabihin sa yung driver, maghanap ka ng ibang tricycle mo. Subukan mong yung kinakainan mong restaurant, yung pirmesa, yung regular. Magkaroon ka ng isang kondisyon. Ay, punta ako sa kusina, tingnan ko yung bawat meticulous ang pagpe-prepare mo. Sige, gawin mo yon. Kung hindi ka ipagtabo yan ng may-ari ng karinderya o restaurant na yon. While sa mga kasong ito, medyo maintindihan ko pa kasi mga tao yan Pwedeng magkamali yan Gusto mo talagang makasigurado Pero ibahin mo ang Diyos. Ang Diyos di pwedeng magkamali. Ang Diyos di pwedeng magsinungaling. Ang Diyos makapangyarihan. Lahat kaya niya. Ang Diyos ang katotohanan. Lahat ang sinasabi niya totoo. At higit sa lahat, Jeremiah 6 verse 3, I have loved you with an everlasting love. That's why I'm continuing my faithfulness with you. Pagtiwalaan natin ito. Mahal tayo ng Diyos at hindi yon magbabago. Besides, para sa akin na ito, mas pabor nga sa atin kung hindi ibibigay ng Diyos yung detalyadong plano. Kasi life's full of ups and downs.
twists and turns. Ang buhay sa mundo, alam natin, hindi mawawala ang mga problema at sakripisyo. Lagi ko sinasabi ito, lalo pat sumusunod tayo sa Diyos. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, mas matindi ang sakripisyo. Mas matindi ang mga pagsubok. Mas matindi ang pamimigil, pangongontra ng dyablo. Kasi ayaw ng dyablo sumusunod tayo sa Diyos. Eh kung ito'y detalyado, ito yung mga tukso, ito yung mga pagsubok, ito yung mga problema, bago yung fulfillment ng pangako ng Diyos na inilagay sa isip, sa puso mo, eh baka matakot tayo. Ako para sa akin baka matakot ako. Para lang yan sa injection Oh sige, wag mo nang pakita sa akin, wag mo nang pakita. Ooperahan ka. Sabihin, ganito lalagariin yung ganitong parte ng katawan mo. Ganito, lalagyan ng tornilyo. Ano gusto mo? O sige, ikaw na lang. Sabihin mo sa doktor, wag na. Sige, basta gawin mo. Basta pagpasok ko ng ospital, anesthesia na lang yung tulog na. Baka nga, o sige, baka nga sabihin, pagising ko, pwede ba do kahit nasa bahay pa, anesthesia na. Hindi ba ako nagigising anesthesia na? Para hindi ko na alam. Para sa akin mas pabor sa atin to Halimbawa, yung aking pinsan, si Attorney Pio Vincent Raura Buen Camino, nag-top 8 sa bar exam. Pero bago yan, marami silang mga pinagdaanan, mga naging problema sa pamilya. Ang pinakamatindi, yung pagkakasakit, pagka-hospital, at pagkamatay ng kanyang tatay. Itong sasabihin ko sa inyo, paano kung before that joyful event in their lives, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Attorney Pio, ito yung mangyayari sa iyo. Ito yung pangarap ko para sa iyo. Yung magpasa ka sa bar exam, mag-top 8 ka pa, at ito pa yung mga blessings pagkatapos nito. Ano sa palagay ninyo ang magiging reaksyon ni Attorney? Okay, bring it on! Or sige. Excited na ako. Tapos, sasabihin ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng anghel, ito yung mga plano. Ito yung mga mangyayari bago yun, mapupunta ka sa eskwelahan para magkaroon ka ng mas magandang tsansa na makapasa at maging top pa sa exam. May ma-encounter kang mga taong tutulong sa'yo, sa pag-aaral mo, sa pagre-review. Ito pa magkakaroon ng mga magandang moments sa pamilya, katulad nito. Habang sinasabi ng Panginoon yan, sa pamamagitan ng anghel, you can imagine, Attorney Pio, okay, go. Excited. Kasi yung mga magaganda pa yung sinasabi. Paano ko sabihin din ng Panginoon, ito na, following me has full of ups and downs. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kapag sumusunod ka sa akin, magbubuhat ka ng krus. Ito na yung mga krus. Ito. Pinakamatindi pang krus, magkakasakit, ma-hospital, at mamamatay ang tatay mo. Sa palagay niyo, ano maging reaksyon ni Attorney Pia? Ako hindi na siya. Sabihin ko, hindi na ako makapalta. Kahit hindi na. Huwag lang mamatay ang aking ama. O, di ba? Baka yun ang sabihin ko Pero papaano kung yun na talaga ang oras ng kaniyang ama? At papaano kung yun talaga ay makatutulong din kay Attorney para mas matupad ang marami pang magandang plano ng Diyos para sa kanya. Ako nga paniniwala ko to kapag mayroong magpapadasal sa akin, mag-exam, magpapa-interview. Tapos kilala kong personal yung taong nagpapadasal at nalaman ko na mayroon siyang mahal sa buhay na mabuting tao, righteous, na namatay na malakas ang kutob kung nasa langit na. Isa sa mga laging yung sinasabi, huwag kang mag-alala. Basta magsikap ka mag-review ka ng maigi Gawin mo yung best mo At pag nandun na yung exam, panatag mo na yung loob mo. Kasi hindi lang ikaw sasagot. 4 kayong sasagot. Ikaw, si Jesus, nandun ang prayers din ni Mama Mary, at nandun ang prayers din ng mahal mong namatay na. So, 4 kayong magtutulong. Paniniwala ko yun. Kaya para sa akin, mas pabor pa sa atin Palagay ko, kahit sinabi ng Diyos kay Mama Mary, ganito rin ang mangyayari sa'yo Manganganak ka sa sabsaban, pagpupunta ka kung saan sa ang bayan, mahihirapan kang gumabay kay Jesus kasi sa paghihirap niya, kasama ka rin. Ito yung mga sorrows na maranasan. Ako naniniwala na papayag pa rin si Mary. Pero ako hindi ko alam kung kaya ko. Kayo, alam niyo kung kaya niyo. Kaya para sa akin, mas pabor pa na hindi detalyado yung plano. Also, for those who really love God, nandun ang pananampalatayang matatag na anuman ang mangyari, sa huli, ang Diyos ay tutupad pa rin sa kaniyang
Pangarap. Kaya mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon na para sa iyo ay taliwas sa pangarap ng Diyos na inilagay niya sa puso at sa isip mo. Kaya mayroon kang tanong na ganito, Lord, akala ko ba gagaling ako? Ito na naman, nagpatingin ako, may panibagong sakit ako. Tumataas ang sugar ko. Lord, akala ko ba gusto mong makatulong ako sa iba, lalong-lalo na sa aking pamilya, that we may lend and not borrow, na hindi na kami mangungutang, hindi na kami mamumroblema, na kami na ang tutulong sa iba. Ba't di ako nakapasa? Lord, akala ko ba gusto mo ako maging masaya? Yun naman ang pangarap ko na alam kong galing sa iyo magkaroon ng masaya at simpleng pamilya. Bakit pinabayaan mo na yung 10, 11 years, 15 years na kami? Bakit nagkaganon? Ba't nagkahiwalay kami? Para sa akin, na-waste yung 15 years Nasayang 15 years of my life yun Totoo naman yung pagmamahal ay para sa akin Lord, akala ko ba mabubuo na ang pamilya? Magpapasko na, hindi pa. Hindi pa rin sila nagkikibuan. Lord, akala ko ba? Pag nandun ka sa puntong yon, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Basta gumagawa ka ng tama, at nasa tamang tao ka. Okay? I mean, sumusunod ka sa Diyos. Kasi kapag nandoon ka, tama ang ginagawa mo, nasa tamang tao ang kasama mo, you are exactly where God wants you to be. Nandoon ka sa kung saan gusto ng Diyos na nandoon ka. Basta ang mahalaga, nakapaloob ka pa rin sa plano niya. Kasi tama ang ginagawa mo at nasa tamang tao ka. Kahit nahihirapan, nasasaktan ka pa. Pag sinabi kong nasa tamang tao, hindi necessarily hindi ka mahirapan sa tao. Ang nasa tamang tao, wala sa taong may tama. Alam niyo yun yung nagkakasala. Dapat hindi ka sumasama sa mga taong ganito, Kasi lumalayo ka sa estado ng grasya. Doon ka sa tamang tao, kahit nahihirapan ka pa. Huwag mong isiping hindi tamang tao ang anak mo. Anak mo yan Kahit pasaway yan, nasa tamang tao ka pa rin. Okay? Huwag mong isipin, hindi tamang tao yung asawa mo. Pinakasalan mo yan At nagmamahalan naman talaga kayo Mabuting tao naman yan, hindi mo naman pinakasalan ng ganyan na yan Unless nanganganib na yung buhay mo. Okay? Pero hanggat kayang mapagtiisan, nasa tamang tao ka pa rin pag ganyan. Ang sinasabi ko, hindi ka nasa tamang tao kapag nagkakasala ka, kasama ng mga taong ginagamit ng diablo para malayo ka sa plano ng Diyos para sa'yo. Okay? Habang nasa tamang tao ka at tamang ginagawa mo, nasa sitwasyon ka kung saan gusto ng Panginoong nandun ka. Nasa plano ka niya. At kapag nasa plano ka niya, yung planong yon may end yon. Yung planong yon may fulfillment yon. Yung planong yon may katuparan yon. Kaya, ano man ang paghihirap, sabihin mo, yung lagi nating sinasabi, wala ka pa sa exciting part. So mawawala ang paghihirap at malulubos ang pangarap. Mahalaga rin yung paghihirap Kasi yun ang maghahanda sa iyo para mas maging matatag, mas maging mature, mas maging humble, mas maging faithful, mas maging mabuting tao bago ibigay ng Diyos yung pangarap niya para sa iyo. You are where God exactly wants you to be. You are where you are supposed to be. And when you are where you are supposed to be, God is with you. Katulad ng sinasabi ng Bible tungkol kay Joseph in the Old Testament, God is always with him. Katulad ng karanasan ni Mary at ni Joseph, Jesus is really with them. At kapag kasama mo ang Diyos, ang problema mo, problema ng Diyos. Meron bang problema ang Diyos? Meron bang hindi kakayanin ang Diyos? Kapag kasama mo ang Diyos, sisiguraduhin niya na ang kanyang mabuting plano sa iyo ay matutupad at malulubos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.